Alright, good morning mga boss. So, ngayon meron tayong konting mga pinagdadaanan o problema which is very common sa mga sisiw naman mga boss. Tingnan muna natin sila. So, ayan po sila mga boss. Yan, oh. So, yung napansin ko nito kahapon, boss, na yung problema talaga sa mga sisiw kapag ganitong lumalaki sila tapos lumiliit yung area kasi lumalaki sila, yung feather picking, yun talaga yon. Tapos sa napansin ko dito sa mga sisiw natin mga boss, masyadong mainit yung mga dugo nila. So walang feather picking na nangyayari naman mga boss idol, which is goods naman kasi walang feather picking. Ang nagiging problema is nagiging mas mainitin yung ulo nila. So nagpapaluan sila. Kahapon napansin ko kahapon. So kahapon pinaghiwa-hiwalay ko ito para hindi sila yung iba sa gina, hindi sila magpaluan. Pero nung binalik ko sila dito sa ating maliit na brooder, talaga papaluan sila. Kaya kagabi hindi ko sila nilagyan ng ilaw para hindi sila para para madilim lang. Tapos meron namang pagkain, tapos meron din tubig. So hindi ko alam yung rason bakit lagi silang nagpapaluan. Mainit yung ulo nila, mga boss. So yun naman ay very very common. Yung pinaka common talaga is yung feather picking. So ito, meron na common din naman tong ganitong problema. Kaso nga lang, mas risky siya mga boss. Kasi po, mas prone siya sa mabulag, mabalian ng pakpak, mabalian ng paa. So worst is yung mag-evaporate. So yun yung ikinababahala ko mga boss. Kaya ngayong araw, kanina pagpakain ko kaninang umaga, meron na naman. So ang ginawa ko mga boss is meron akong inihanda na lagayan nila in case na paluan ulit sila. So meron ako nilagay dyan, yung green, yan, pang sisiw talaga yan mga boss. Yan yung ginamit ko sa scratch box natin. Kinuha ko muna, medyo malaki 3x3 yan. Mas malaki yan dito sa ating brooder, mas malaki yan. Kaya tapos yung may mga damo-damo, kaya in case na kung anong resulta nito ngayon, itong mga sisiw natin, ililipat ko muna sila dyan para makatuka-tuka ng damo, makaligo ng lupa, ganon. Pero boss, ang gusto ko talagang mangyari dito is, gusto ko kung ibaba man sila sa lupa, gusto ko yung tapos ko na silang mapurga o yung isang buwan na sila. Kasi boss, ito sila ay nasa pa lang 18 days. So meron pang ilang linggo para mag isang buwan bago ko sila mapurga. Pero kung in case naman na talagang ayaw nilang tumigil, talagang mapipilitan akong ibaba sila. Meron naman akong naisip na solusyon. Yun nga, yung ibaba sila sa lupa. Pero kayo mga boss, anong paraan nyo sa mga ganito? Especially dun sa mga backyard, kasi mostly mga backyard, ganito lang talaga yung mga ginagamit mga boss. So sa ating mga backyard, kayo guys, mga boss, anong tingin nyo mas magandang paraan para hindi sila mag-feather picking or magpaluan? So tinatanong ko naman kayo ngayon, mga bossing, para meron din akong idea na makuha sa mga isasagot ninyo sa akin. So yun nga, ayaw ko pa silang ibaba kasi nga wala pa silang isang buwan. Pero kung ayaw lang tumigil, talagang mapipilitan akong ibaba sila sa umaga tapos ipasok sila sa hapon. Magiging ganon yung paraan ko pag ayaw nilang tumigil mga boss.
Kasi sayang mga boss, pag mayroong madisgrasya ay ilang piraso lang yung sisiyo natin, 'di ba? So sayang na sayang, tapos inaalagaan talaga natin ng maayos. Update na rin dito mga boss sa ating gagawing inahin. So ito mga boss ay Raptor sweater naka-cross sa Bruce Barnett sweater. So ito ay straight sweater 2-way cross. So ito talaga yung unang sisiw na binigay nung may-ari, na yung tatay nito is yung tatay din ng ating broodcock. So feeling ko kasi mga boss, malapit na siyang mangitlog kasi lagi na siyang nananawag ng lalaki, nagkakakak ba. So hopefully magamit natin siya or mangitlog siya by next month. So para makakuha tayo ng late born sa kanya ngayong April. So maraming salamat boss. Yun muna boss. Maraming salamat. Thank you.